Hindi makukumpleto ang usapang trading kung wala tayong makikitang trading chart o kaya naman sample trading scenario o kaya naman real trading scenario. So, this episode is special dahil ipapakita ko po, I will walk you through one of the trading strategy na ginagamit ko. Ngayon, kung medyo bago ka pa lang at wala ka pang idea sa mga trading chart, indicators, etc., might as well skip this episode muna. Pero if you already have an idea, you're already knowledgeable about forex trading platforms, etc., maganda rin pong panoorin yung episode na ito. Baka malay natin may magamit po tayo dun sa mga ipapakita ko sa inyo. Okay, without further ado, let's jump right in sa ating trading chart. Gumagamit po ako ng TradingView as my trading chart. Karamihan naman po sa mga forex traders or even other traders gumagamit po ng TradingView kasi it's a very powerful platform. It's a very powerful tool sa pagtitrade. Anyway, dito po at the moment sa screen nakikita nyo, we have Euro USD as our pair sa currency pair. And as of the moment, gumagamit po ako ng 1 minute chart. Okay, 1 minute time frame. Ito yung chart na ginagamit ko kasi I am a scalper, so I tend to trade with volume, with liquidity, with momentum, and most traders do. Ang pagkakaiba nga lang po talaga, sa scalping, we really have to move very fast. Our data should be very accurate. Kaya with that in mind, I use indicator na babagay doon sa trading style ko na yon. Yung ipapakita ko pong indicator sa inyo ay ako po mismo yung nag-develop, pero naka-base pa rin yung fundamentals niya, yung foundation niya sa mga existing indicators. I mentioned it kasi it will not be, you cannot find it po dito sa trading view or even in any other platform. Kaya, somehow, baka magkaroon tayo ng misconception. So, I hope na malinaw po yon, hindi nyo po mahahanapan yung indicator na to as of now. Kasi, it's only published as a private indicator. Pero, again, I'll show you and I'll walk you through paano ko siya ginagamit. I have here the Pro Session Volume Profile Modular Engine Indicator na magpapakita exactly nung data na binanggit ko sa inyo. Magpapakita ng liquidity zone, ng volume area, and so forth. So, pakita natin siya on chart. There. Siguro, i-explain ko muna yung parts ng indicator na to. As of the moment, may 4 core parts po siya. Yung nakikita nyong yellow lines, yung nasa taas, ang tawag po dyan ay yung volume area. Okay, so we have volume area high and we have volume area low. Then, may makikita rin po kayong lines in between. Either green po siya or red. May mga meaning po yan. Pero, basically, that is the point of control. And I want you to focus on that line. Kasi yan mismo yung pinaka-importanteng linya dito po sa indicator na to. Okay, may nakikita rin po kayo na nasa vertical area po. Yung vertical line niya na parang mga bars to. Yan naman po exactly yung representation ng volume within this session. So, yung nakikita nyo naman po na parang box, imaginary box kasi from here to here, may bago na namang volume bars. Ito po ay isa naman pong buong session naman po ng isang araw. So, that includes Tokyo, London, and the New York session. So, isang buong araw po ng trading session. Ngayon, as a scalper na banggit ko kanina na I will be using this as a tool to know where exactly saan ako mag-e-enter ng aking position. So let's try to use this indicator and I'll show you how I
did it or paano ko na siya ginamit before. Sample po ito. Nabanggit ko kanina na yung point of, the most important line is yung point of control, yung line na nasa gitna ng indicators na to. So, yan po yung nagiging trigger ko to enter my position. So, sample muna dito sa part na to. Bigyan natin ng isa pang horizontal line para i-emphasize po yung line na yan. Baguhin natin ng kulay. Siguro blue. Yan, para kakaiba. Palakihan natin ng konti. Yan. So, sa session na to, alam ko na ang pinaka maraming trades na ginawa, highest volume, okay, ay sa line na to. Ngayon, imagine na wala pa po yung second session here, okay? Alam natin na ito na po kasi yung session na susunod. Alam ko na yung line, more probably, kung saan ako pwedeng mag-enter. And, pakita ulit natin. So, this starts a new session, meaning dito sa part na to, maglagay tayo ng vertical line para alam natin yung mismong area. Yan. I-hide natin ngayon yung indicator. Now, alam natin na dito magsisimula yung ating session sa vertical line na to at ito yung point of control ng nakaraang session. Paano tayo magti-trade? Halimbawa po, wala pa dyan. Ang technique ko po ay ganito. As you can see, the price started here sa baba. Zoom in natin. Ayan. The price started here. And ito po yung important part. Yung linya na po na ito ay nagiging magnet. Paano po siya nagiging magnet? Sa madaling paliwanag, mabilis pong bumalik or madalas pong bumabalik yung ating price, yung ating kandila sa linya na to. And yun po yung opportunity natin sa trading, sa pag-open po ng ating position. So, for example, ito po ay nag-cross dun sa line na yon and bumalik. Okay? Bumalik siya. The moment na bumalik siya doon sa line na yan, yung niretest niya at hindi po yun nag-breakthrough, yun na po mismo yung signal ko to enter the trade. And if sample po gamit tayo ng yan, long position tool. Long position po siya kasi nung na-touch niya yung line na yan, nagkaroon pa rin naman po ng battle, pero hindi pa rin kinaya, umakyat pa rin po yung kandila. And that's the reason why, yan, nag-enter po tayo dyan and we targeted 2:1 risk-reward ratio. And yan po ay na-target at nakita nyo po yung pinost ko sa mga nakaraang forecast ko sa Facebook page, sa community, na reach po natin yung TP line na yan. Okay? Yun po yung isang quality trade sa mga nakarang araw. It's not just one. I'll show you another one. Okay? So, another example. Balikan naman natin yung ibang araw. Sample, ito naman po. Alam na natin kung saan mismo yung mismong entry areas natin. Ang susunod po na tanong, paano po natin sineset naman yung stop loss saka yung TP line natin? Dinevelop ko po yung indicator na ito para ipakita rin sa akin yung stop loss saka yung TP line area natin. And yun po yung isa sa iba or isa sa mga kakaiba sa indicator na to. Kasi sa modes niya, I developed it with several modes, and if I will choose full, there, makikita nyo exactly yung mga areas na kung saan pwede ko po siyang gamitin as my SL and TP line. Again, pansinin nyo po ito. So, nakikita nyo po itong mga purple bars na yan.
yan po yung mga yan po yung mga liquidity zone, low volume areas. Ang ibig sabihin po niyan, madalas dyan po nag-fall, nag-block, nag-i-stop yung momentum. Look at this. So, pag long position po ako dito, alam ko po na dapat ang aking target lang ay below or within this liquidity bar. Tama po? Kasi yan po, normally, bumabagsak na po yung liquidity or yung volume sa area na yan. Pero may dalawang purple bar during the time, so I can still extend. So that is how we do or how we draw SL and TP. Now, let's give another example here. So, nagkaroon po ulit tayo dito ng trade as I mentioned, and paano po natin nilalagay yung ating TP and SL. Try natin maglagay ng long tool, range. So, ito po yung nagiging result niya each and every time. Yung TP line ko po ay naka-base po doon sa mga low volume areas. Kasi alam ko po, normally doon re-retest, doon nagfo-fall back yung momentum na yan. So, I know exactly where I will put the SL and the TP and where exactly to enter. And maraming optimization ito, pero that's how I usually trade using this indicator. Kapag gusto ko naman pong mag-trade ng mas maikling time frame, I also have several indicators for that. I also have the SVP standard na pag click natin, sample click natin. Ayan. Makikita nyo, ibang itsura naman po ito. May ibang confluence at strategy naman po tayong ginagamit dito. Pero it's still the same. I'm using volume, I'm using liquidity zones. Sa ibang mga terms, they are using support and resistance. Ang pagkakaiba nga lang po ng mga ito ay yun nga po, nakadepende po ako sa momentum, sa volatility, sa liquidity, and especially sa volume, which is a very important confluence kapag nagtitrade po tayo syempre, sa Forex, kasi alam natin, andun po yung mga big players, andun po yung mga banks, andun po yung mga hedge fund, etc. Alam natin na nandoon sila. Sumasabay lang po tayo sa kanila. Kaya mas nagiging effective po yung strategy na to. So, I hope na kahit papaano may nakuha po kayong idea doon sa ginagawa nating setup. I hope na may natutunan kayo. And if you want more, make sure to follow, subscribe para mas maging knowledgeable pa po tayo.